Nakakabaliw ang nangyari sa buhay ko na para bang pelikula sa totoong mundo. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, taga Bayambang, Pangasinan. Lumaki ako sa simpleng pamilya, pumanaw na ang mga magulang ko ng bata pa ako, kaya lumaki ako sa pangangalaga ng aking tiyuhin na si Mang Lito. Matagal ko nang inaasam ang araw ng aking kasal, hindi dahil sa romantikong pag-ibig, kundi dahil gusto kong makalaya, magkaroon ng sariling pamilya, at magkaroon ng taong sasandalan. Sa buong buhay ko, ang tanging alam ko ay ang magtrabaho sa bahay ni Mang Lito, na mabait ngunit laging abala, at ang kanyang asawa na laging may reklamo. Matapos kong makatapos ng senior high school nang halos walang tulong sa pag-aaral, nagtrabaho ako bilang kusinera sa isang maliit na karinderya sa aming bayan. Alam ko kung paano magluto, maglinis at mag-alaga ng bahay, lahat ay tinuruan ako ng misis ni Mang Lito. Hanggang sa makarating si Sid, isang trooper ng jeep na taga-komunidad namin, na palaging nakatingin sa akin sa tuwing pauwi ako ng bahay mula sa trabaho. Hindi ko maintindihan ang intensyon niya, ngunit unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang pagtingin sa kanya. Isang araw, dumalaw siya kay Mang Lito at doon ko na narinig na nais niya akong makausap ng masinsinan. Nang makausap ko siya, sinabi niyang may alok siyang trabaho sa Maynila bilang katulong sa isang mayamang pamilya at gusto niya akong samahan upang doon magsimula ng bagong buhay. Hindi ko inasahan na ang pag-asa na iyon ay magdadala sa akin sa isang daan na puno ng pagsubok at lihim na kasinungalingan. Ngunit hindi ko pa rin alam na ang lahat ng ito ay simula lamang ng isang kwento na magpapabago sa aking pananaw sa buhay, pag-ibig at katapatan. Continue. Lumipas ang mga araw na puno ng pangarap at pag-asa. Nangyari ang lahat na parabang isang magandang panaginip, na parabang lahat ng pagod at sakripisyo sa Bayambang ay may kapalit. Nang makausap ko si Sid ng masinsinan, sinabi niya na handa siyang tulungan akong makaalis ng bayan at magsimula ng panibagong buhay sa Maynila, sa isang bahay ng isang mayamang pamilya na may pangangailangan ng katulong. Ang alok niya ay tila sagot sa mga dasal ko. Isang pagkakataon na makapagtrabaho, magkaroon ng sariling tahanan, at maging malaya. Marikit, ito na ang pagkakataon mo, sabi niya nang may kumpiyansa sa tinig. Hindi ko na inalintana ang pagod ko sa araw-araw, ang mga gabi na halos walang tulog, ang mga pagod na katawan na halos hindi na makagalaw. Ang tanging nasa isip ko ay ang makasama si Sid at makalayo sa buhay na dati kong tinitiis. Nagpasya akong maghanda para sa pag-alis. Nilinis ko ang mga gamit ko, pinanatili ang mga lumang damit na may kakayahang gamitin sa bagong buhay at inihanda ang puso ko para sa bagong simula. Sa araw ng aming pag-alis, nakasuot ako ng simpleng blusa at mahabang palda. Hindi naman ako nagmukhang nagbihis pero siniguradong maayos ang aking hitsura para sa akin at para kay Sid. Siya naman ay nakamaong at simpleng polo, may ngiting naglilihim ng mga pangarap na hindi ko pa lubos maintindihan. Nang sumakay kami sa bus papuntang Maynila, ramdam ko ang kaba at excitement na parang unang beses kong mararanasan ng ganito. Sa loob ng bus, nagkwentuhan kami tungkol sa mga plano namin, mga pangarap na nais naming abutin. Siya ang tila matibay kong sandigan, ang magdadala sa akin sa magandang bukas. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at pag-asa, may mga bagay na pilit kong hindi pinapansin, mga maliit na palatandaan na tila may bagay na nakatago sa likod ng mga pangakong iyon. Halimbawa, madalas siyang tumatawag sa isang tao ng palihim, at may mga pagkakataon na hindi niya sinasagot ang mga tanong ko tungkol sa kanyang trabaho o sa mga kinakausap niya. Sa isip ko, baka ito na ang bahagi ng buhay na hindi pa ako handang malaman. Basta ang mahalaga, nandyan siya, kasama ko, nagdadala ng liwanag sa madilim kong mundo. Pero hindi ko pa rin alam na ang paglalakbay na ito ay hindi lang basta pag-asa, kundi pagsubok sa katatagan ko bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang tao na nagsusumikap para sa magandang kinabukasan. Lahat ng iyon ay unti-unting masusubok sa mga susunod na araw na darating. Continue. Pagdating namin sa Maynila, agad akong nadala sa bagong mundong tila puno ng mga pangako at misteryo. Ang bahay na aming pupuntahan ay nasa isang marangyang subdivision sa Quezon City, malayo sa simpleng buhay na kinagisnan ko sa Bayambang. Ang mga puno sa paligid ay matatayog at ang mga sasakyan ay mga mamahaling kotse na hindi ko pa nakikita noon. Sa loob ng bahay, sinalubong kami ni Mang Rodel, ang amo ni Sid at ang ama ng pamilyang aking paglilingkuran.
Isang matandang lalaki na may mahinahong tinig at maayos na kilos, ngunit may mga tingin siyang tila may itinatagong lihim. Dito na nagsimula ang aking bagong buhay bilang katulong sa bahay nila Mang Rodel. Hindi ganun kadali ang mga gawain, maliban sa pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa mga bata. Kailangan kong maging maingat sa bawat kilos dahil sa mga mata ng mga tauhan sa bahay. Si Sid ay palaging naroon, tila nagbibigay ng suporta, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila ng aking amo. Isang araw, habang nagluluto ako sa malaking kusina, napansin ko ang kakaibang tingin ni Mang Rodel tuwing ako'y dumadaan. Hindi ito ang simpleng pagtingin ng amo sa katulong, may halong pagtataka at tila may hinihintay na hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa aking pagiging bago sa lugar o may iba pang dahilan. Sa mga susunod na araw napansin kong si Sid ay madalas na abala sa kanyang trabaho, palihim na tumatawag sa mga tao at minsan ay tila may kinikimkim na problema. Hindi ko maipaliwanag ang pag-aalala na nadarama ko, ngunit sinubukan kong huwag itong isipin. Sa kabila ng mga ito, tinanggap ko ang bagong buhay na ito bilang isang pagsubok na kailangang pagdaanan. Ang pangarap kong magkaroon ng maayos na buhay ay unti-unting nagiging isang mahirap na hamon. Hindi ko pa rin alam na ang mga lihim at mga hindi inaasahang pangyayari ay magsisimula na ngayong buwan. Continue. Hindi nagtagal, unti-unti nang lumitaw ang mga pangyayari na nagpatibok ng aking puso at nagpatigil ng hininga. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto sa annex ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng mga tingin na sumusunod sa bawat galaw ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Mang Rodel sa kusina, dala ang isang maliit na kahon na puno ng mga mamahaling gamit, alahas, pabango, at mga damit na kakaiba sa akin. Nilapitan niya ako at may ngiting pilit tinatago ang tunay na intensyon, inabot ang mga regalong iyon at sinabi, "Marikit, ito ay para sa'yo. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga problema mo dito, tutulungan kita." Hindi ko alam kung paano tumugon. Sa loob ng puso ko, may halong takot, pangamba, at pagkabigo. Hindi ko maintindihan kung bakit ako binibigyan ng ganito, lalo na't alam kong may asawa na si Sid, ang aking kasama sa buhay. Ang mga matang iyon ni Mang Rodel ay parang naglalaman ng mga lihim na hindi ko kayang tuklasin pa. Minsan, si Sid naman ay tila nagiging malamig at malayo. Sa mga sandaling kami lang niyan, hindi na niya ako tinitingnan ng dati niyang pagtingin. Naiisip kong baka abala siya sa trabaho, pero hindi ko alam na may ibang dahilan pala ito. Habang lumilipas ang mga araw, ang dating matibay na suporta niya ay unti-unting nagiging isang ulap ng pagkalito at pangamba. Isang gabi, nang ako'y nag-iisa sa kusina, may narinig akong mga yabag mula sa likod. Nang lumingon ako, nakita ko si Mang Rodel na nakatitig sa akin, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan at ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung paano ko lulutasin ang sitwasyon na yon, pero alam ko na kailangan kong maging matatag kahit papilit akong nilalagay sa mahirap na posisyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad bilang isang babae na kailangang ipaglaban ang sarili laban sa mga pagsubok na hindi inaasahan, mga pagsubok na magpapabago sa lahat ng aking pananaw sa buhay. Continue. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang lumalalim na agwat sa pagitan namin ni Sid. Hindi na siya tulad ng dati, na palaging nakangiti at may alagang tinataglay sa kanyang mga mata. Parang may tinatago siyang lihim na hindi niya kayang sabihin. Sa kabila ng aking mga tanong, madalas siyang umiwas ng tingin at nagiging malamig. Ang tanging alam ko, parang unti-unting nawawala ang aming koneksyon. Isang hapon, habang nagluluto ako ng adobo sa kusina, bigla siyang pumasok dala ang isang sobre na may lamang papel. "Ito ang kontrata mo," sabi niya ng malamig. "Hindi mo kailangan mag-alala, ayusin ko ang lahat para sa'yo." Hindi niya ipinaliwanag ng mabuti, pero ramdam ko na may ibig sabihin iyon, isang bagay na hindi ko maintindihan, ngunit malaki ang magiging epekto sa buhay ko. Dumating din si Mang Rodel sa kusina na may dalang mga gamit. "Marikit, gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay dito. Hindi mo kailangang magdusa." Ang mga salita niya ay tila may malalim na kahulugan na nagdudulot ng pagkalito sa akin.
Hindi ko maintindihan kung bakit ako pinapaligiran ng ganitong klase ng mga tao na tila may dalang panganib sa aking puso. Isang gabi, nang nag-iisa ako sa kwarto, naisip ko ang lahat ng nangyayari. Paano ba ang buhay ko ngayon? Sa isang banda may trabaho ako, may bahay na maipagmamalaki, pero sa kabilang banda, ang puso ko ay puno ng takot at pangamba. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na ito. Nangyari rin ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa kusina, naabutan ko si Mang Rodel na naglalakad papalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit at sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong umalis ngunit pinigilan niya ako. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon na unti-unting sumusubok sa aking katatagan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pangyayaring ito, ngunit alam ko na hindi ako pwedeng sumuko. Kailangang ipaglaban ko ang aking dangal, kahit pa ang laban na ito ay tila walang katapusan. Continue. Hindi ko inakala na darating ang araw na mararamdaman ko ang ganito kalalim na pagkadismaya at pagkabigla sa buhay. Ang mga pangyayaring naganap ay parang bang nagising ako sa isang bangungot na hindi ko maintindihan kung paano ko lalampasan. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, paano nangyari ito? Paano ko naipasok ang sarili ko sa ganitong sitwasyon? Nang makita ko si Mang Rodel na nag-aalok ng mga mamahaling bagay, naisip ko na baka ito ang paraan niya para ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Ngunit ang mga tingin at mga kilos niya ay hindi na lang basta pagpapahalaga, para bang may ibang intensyon na hindi ko pa kayang tanggapin. Ang mga regalong iyon ay parang isang bitag na unti-unting sumasakal sa akin. Samantala, si Sid, ang aking asawa, na akala ko'y magiging sandigan ko, ay tila naging dayuhan na sa akin. Ang kanyang malamig na mga salita at pag-iwas sa akin ay nagdudulot ng sakit na hindi ko mailarawan. Sa isip ko, sana ay nagkamali lang ako, sana ay may paliwanag pa ang lahat ng ito. Pinilit kong mag-isip ng mga posibleng solusyon. Siguro, kung nag-usap kami ng tapat, maayos namin ang problema. Siguro, kung mas naging matatag ako, hindi ako malulunod sa takot at pangamba. Ngunit ang katotohanan, hindi ko lubos na maintindihan ang mga pangyayaring ito at ang puso ko ay sugatan. Habang iniisip ko ang mga ito, naalala ko ang mga panalangin ko noon bago ako umalis ng Bayambang, ang aking mga pangarap na magkaroon ng magandang buhay, ng isang taong magmamahal at mag-aalaga sa akin. Ngunit nasaan ba sila ngayon? Ang mga pangarap ko ba ay naglaho na lang kasama ng mga pangakong binitiwan? Hindi ko maialis ang pakiramdam ng pagkabigo, ngunit sa kabila nito, alam kong kailangang magpatuloy. Kailangang maging matapang kahit pa ang daan ay puno ng panganib at lihim na pagsubok. Ito ang aking buhay, at ako ang may hawak ng kapalaran nito. Continue. Isang gabi habang nag-iisa ako sa silid biglang nagtawag si Sid sa telepono ng palihim. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang itago ito sa akin, ngunit hindi iyon ang mas nakakagulat. Nang matapos ang tawag, lumabas siya ng bahay nang hindi man lang sinasabi kung saan siya pupunta. Ang puso ko ay parang pinipisa ng kaba at selos. Kinabukasan, nagpa siya akong sundan siya kahit na alam kong maaaring delikado ito. Sinubukan kong itago ang sarili habang sinusundan ko siya sa mga makikitid na eskinita sa Quezon City. Nakita ko siyang pumasok sa isang gusaling tila hindi pangkaraniwan, isang lugar na puno ng mga matataas na pader at nakalak na pintuan. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya doon. Habang nakatayo ako sa dilim, may narinig akong mga usapan mula sa loob ng gusali. Si Sid pala ay may koneksyon sa isang grupo na tila hindi ko inaasahan. Ang mga salitang narinig ko ay tungkol sa mga transaksyon, pera, at mga lihim na plano na wala akong ideya kung ano ang kinalaman ko. Hindi ko lubos maisip kung paano ako napasok sa ganitong mundo na puno ng mga kasinungalingan at panganib. Ang taong inakala kong magiging sandigan ko ay tila may ibang buhay na tinatago sa akin. Ang lahat ng ito ay labis na nakagugulat, parang isang eksena sa pelikula na hindi ko inaasahan na mangyayari sa totoong buhay ko. Habang bumalik ako sa bahay, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano ba ito nangyari? Ano ang dapat kong gawin? Ang mga sagot ay tila naglaho sa dilim at ako ay naiwan na may mabigat na puso at walang kasiguraduhan sa bukas. Continue.
Kinabukasan, hindi ko na kinaya ang bigat ng mga tanong sa aking isipan. Nilapitan ko si Sid ng tahimik sa kusina habang naghahanda siya ng kape. Pinilit kong maging kalmado at mahinahon, ngunit halata ang pagkabahala ko sa bawat kilos at salita. Sid, mahina ang boses ko, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo tinatago ang mga bagay sa akin? Napatingin siya sa akin, may halo ng pagkabigla at pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa una, hindi siya sumagot. Ngunit nang pilitin ko, unti-unting lumabas ang mga lihim na matagal na niyang tinatago. Sinabi niya na may utang siya sa kanyang amo, si Mang Rodel, at dahil dito, napilitan siyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Ang mga transaksyon daw na aking narinig ay may kinalaman sa paglilinis ng utang at paghahanap ng pera para matustusan ang kanilang buhay. Nang marinig ko iyon, ang puso ko ay parang nabigatan. Hindi ko alam kung ano ang masaklap. Ang katotohanan na siya'y naiipit o ang katotohanan na tinago niya ito sa akin. Ngunit higit sa lahat, ang pakiramdam na nasira ang tiwala ko sa taong akala ko ay aking katuwang. Hindi ko maintindihan kung paano ko haharapin ang sitwasyon na ito. Isang bahagi ng puso ko ay nais siyang tulungan, ngunit ang isa naman ay natatakot na masaktan at madurog palalo ang aking damdamin. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ang pagmamahal ko ba ay sapat upang pagtagumpayan ang lahat ng ito. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong unti-unting lumalalim ang aming problema na parang isang bagyong hindi namin mapipigilan. Ang aming relasyon ay nakasabit sa napakadilim na bangin ng mga lihim at kasinungalingan. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, hanggang kailan ko kaya tatanggapin ang mga ganitong bagay? At higit sa lahat, hanggang kailan ako magpapakatatag para sa isang pag-ibig na puno ng mga tanong? Continue. Ang mga araw ay naging tila isang mahabang bangungot na hindi ko na kayang gisingin ang sarili. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, at ang bahay na dati kong tinawag na tahanan ay naging isang kulungan ng mga lihim at pangamba. Si Sid ay palaging nagtatago ng mga bagay sa akin, at si Mang Rodel naman ay lalong naging mapang-akit sa kanyang mga kilos. Ang bawat tingin niya ay nagpaparamdam sa akin ng takot at pagdududa. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, biglang pumasok si Mang Rodel na may daladalang isang bote ng alak at isang baso. "Marikit," sabi niya nang may mapanuksong ngiti. "Alam kong nahihirapan ka dito, kaya gusto kitang tulungan para mawala ang stress mo." Ang mga salita niya ay parang lason na bumalot sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Isang babae na inaasam ang simpleng buhay, ngayoy napapaligiran ng panganib at panlilinlang. Si Sid naman ay tila hindi na ako pinapansin. Sa halip na maging kasama ko sa laban, siya ay naging isang estranghero na may dalang mga lihim at kasinungalingan. Ang mga pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay ay unti-unting nauupos, na parang kandila na pinapawi ng hangin. Ang mga araw ay naging isang serye ng mga pagsubok na halos pumatay sa aking pag-asa. Ang mga pangyayari ay nagiging mas matindi at ang mga salitang "tulungan kita" ay nagiging isang matamis na patibong na hindi ko alam kung paano lalabas. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang sumuko. Ang aking dangal, ang aking pagkatao, at ang aking mga pangarap ay patuloy na naglalaban sa dilim ng katotohanan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan ako makakayanan ng lahat ng ito bago tuluyang mawala ang lahat? Continue. Sa gitna ng dilim at unos na bumalot sa aking buhay, unti-unti kong naramdaman ang apoy ng pagbabago sa loob ko. Hindi ko na kayang maging alipin ng mga pangyayari, ng mga mata na naglalaman ng lihim, at ng mga salita na nagtatakip sa katotohanan. Ang aking puso ay sumisigaw para sa kalayaan, para sa dignidad, at para sa isang buhay na karapat-dapat sa akin bilang isang babae. Isang araw, habang nakaupo ako sa maliit na balkonahe ng annex kung saan ako nakatira, napatingin ako sa malawak na lungsod ng Maynila na tila walang tigil sa pag-ikot at pag-usad. Doon ko naisip na ang buhay ay parang kalsada, puno ng liko, patibong, at minsan ay mga patag na daan na nagbibigay ng pag-asa. Ngunit nasa akin ang kapangyarihan na piliin kung anong landas ang tatahakin ko. Hindi ko pa rin malilimutan ang mga araw na iyon, ang mga luha, ang mga takot, ang mga pangarap na tila nawawala. Ngunit higit doon, ang lakas na unti-unting sumibol sa aking puso upang ipaglaban ang sarili ko, ang dangal ko,
at ang kinabukasan na inaasam ko. Ngayon, nasa punto ako na kailangang gumawa ng desisyon, isang hakbang na magbabago ng lahat. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging hatol ng kapalaran, ngunit handa na akong harapin ito. Ang aking kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang simula ng isang bagong kabanata na puno ng misteryo, tapang, at pag-asa. At habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod sa gabi, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na halaga ng kalayaan at hanggang kailan ako magtatagal sa dilim bago ko ito maabot?